Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nagandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito, naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay na Espiritu, pumasok siya sa templo at andalin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin na hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kapahahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip, at dahil dyan, ang puso mo ay para na rin tinarakan ng balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ngalay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipin ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa na si Lei Mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo. At araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yun at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem, na may sagawa nilang lahat ng bagay ayon sa kautusan. Bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang bata'y lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. So, Merry Christmas pa rin po. Baka akala nyo tapos na po ng 25. Ngayon po ang ikapitong araw sa tinatawag po nating Easter Octave. Alam nyo, 2 beses po yan. Pasko ng kapagsilang ng Panginoon at Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nang pagkaraan ng linggo na nakatakda na pagdiriwang ay magpapatuloy pa sa loob ng 8 araw na tinitingnan na bahagi ng pagdiriwang na yon na hindi lang isang araw kundi 8. At bukas, yun po yung ika-8 araw, dakilang kapistahan ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. At sa loob ng 8 araw na ito, patuloy na pinagninilayan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa pananampalataya, kaugnay ng pagsilang na ito na ating Panginoong Jesucristo, ang liwanag ng sanlibutan. At ngayon, sa partikular na araw po na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Muli nanyayahan tayo na ang Panginoong Jesus hindi lang sumilang sa Belen, kasama sa plano ng Diyos ang pagkakaroon niya ng pamilya.
Kaya nga, kahit ang Panginoong Yesus ay lalang ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng mahal na birhen, hindi naging single parent ang mahal na birhen. Nandun ang ama si San Jose, nandun ang mahal na birhen na ina, na magiging daan na alam natin kasama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtupad sa misyon na ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Kaya nga po, napakaganda na ibinibigay sa atin ang halimbawa ng banal na mag-anak para sa bawat isa sa atin, na sumilang din sa sarili nating mga mag-anak patungo sa kabanalan. Ang tanong na lamang po ay, paano nga rin ba tayo magiging banal? Katulad ng banal na mag-anak. Diba? Tinan mo nga yung katabi mo, yung magulang mo, o asawa mo, o anak mo. May pag-asa ba? Diba? Meron naman po. Kaya nga po taon-taon natin pinagdiriwang yan eh. Marami tayong pwedeng magawa. At nakatitiyak po ako nitong nakalipas na paghahanda natin sa Pasko ng Pagsila ng Panginoon, maraming panibagong aral, maraming panibagong karanasan. Ang mahalaga, katulad na natunghayan po natin sa Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, si Abraham. Sa ikalawang pagbasa, pinaliliwanag po sa atin ano yung mga pinagdaanan na yon ni Abraham. Sa Ebanghelyo, alam natin kung ano magiging buhay ng banal na mag-anak. At katulad din ng buhay ng bawat isa sa atin, hindi magiging madali. Madalas, iniisip kasi natin, pag lumalapit tayo sa Diyos, magiging madali na lahat. Pero natunghayan natin sa Ebanghelyo, natunghayan natin sa lumang tipan, maski sina Abraham, maski ang iba't ibang mga tao na napagnilayan natin ng buhay ng panahon ng simbang gabi, maging ang banal na mag-anak, si San Jose, ang mahal na birhen ng Panginoong Yesus, hindi rin magiging madali yung kanilang buhay. Pero ano po ang magandang balita na iniiwan sa atin? Anong susi para tayo maging matagumpay sa ating buhay at maging banal? Katulad nila, yun po yung ating pananampalataya. Napakahalaga ng katapatan sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. At wala pong ibang daan para patatagin ang ating pananampalataya kundi sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Kaya nga po, itong mga araw na ito, napakapalad natin na ang pagdiriwang natin ng Pasko, mas madali kumpara sa atin sa ibang mga mananampalataya sa ibang lugar. Bakit? Kasi halos bakasyon, halos kung tawagin po natin holiday. Kaya nga, yun po yung magandang tingnan. Ito nga ba mga araw na ito ay naging daan para sa ikalalalim ng pananampalataya, para sa ikalalago ng ating relasyon sa Panginoong Diyos, para sa ikalalapit, hindi lamang ng ating sarili, kundi ng ating mag-anak sa Panginoon. Magandang balikan po natin. Ano nga ba yung mga bagay na ginawa natin? Bilang Kristiyano po, bilang Katoliko po, sa atin sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na Holy Days of Obligation. 3 araw po yan na tinakda sa buhay natin na dapat makasimba tayo. Hindi naman sinasabi pong yun lang yung simbahan natin. Pero dapat wag nating kalimutan na makapagsimba lalong higit sa panahon na yon. Yun po yun noong December 8. Yun po yun noong December 25. At yun po bukas, January 1. Ang tawag po natin doon Holy Days of Obligation. Pero yung iba, ang tawag lang po nila doon long weekend. O di kaya, holiday. O, di ba? Yun naman po yung tawag Yung holiday, galing yun sa salitang holiday. Holiday.
May nagtatanong, yun po ba ikang January 1 holiday of obligation pa? Kasi po Lunes. Ang sagot ko po doon, ito naman, manong sabihin ako, ayaw mo magsimba, di huwag kang magsimba. Bakit? Holiday naman sa Lunes Walang pasok. Ano naman connection nun dahil Lunes bumagsak yung January 1? Pero yun nga po nangyari. Yung holiday naging whole day. Humanap ng butas para hindi makapagsimba. Sa halip na makita na yun ay araw para sa kabanalan. Ano nga bang saysay ng mamasyal kayo, magbanding kayo, kundi naman kayo nagmamahalan? Paano mo rin ba masasabi na magiging masaya kayo bilang mag-anak sa lahat ng gagawain niyong paglilibang kung hindi kayo malapit sa Diyos? Ang relasyon niyo lang, pamamasyal, pera-pera lang, pasyal lang, kain lang. O kung mayroong nagbibigay ng kahulugan at saya, o tunay na galak, sa mga araw na ito na walang pasok o tinuturing na bakasyon o long weekend o holiday, yun yung pananahan ng pag-ibig ng Diyos sa ating pag-uugnayan. At yun yung pagbinasa po natin ng banal na kasulatan, laging makikita natin. Yung pag-ibig, yung pananampalataya na yun, na nandun na nag-uugnay, nagbubuklod sa mag-anak. Yun yung nagpapanatili ng katapatan sa pananampalataya at pagsusunuran, mabuting pagtutunguhan sa loob ng kanilang buhay. Kaya nga po, nawa, yan po yung pagsumikapan natin. Hindi ko po minamaliit, mahalaga po yung paglilibang, mahalaga yung mga panahon na yan na namamasyal para sa pamilya. Pero napakahalaga po na hindi naman natin kailangang lumayo kahit sa sarili nating mga lugar o kahit nandun sa mga lugar na pupuntahan. Ang napakahalaga po doon dinarama ba natin ang presensya ng Panginoong Diyos? Nandun ba si Kristo na Emmanuel kasama natin? At ang Panginoon laging kasama natin. Ang kailangan lang natin manahimik, tumigil para magdasal, damahin ang presensya ng Panginoong Diyos. Kaya sana po, yan maging talagang resolusyon natin. Bigyan natin ng oras talaga yung pananalangin. Hindi lamang personal na oras sa pagdarasal, kundi pananalangin bilang mag-anak. Sa banal na kasulatan, matutunghayan natin ang Panginoong Jesucristo, napakapalad niya. Dahil ang mga magulang niya, si San Jose, ang mahal na birhen, napakatapat sa kanilang pananagutan sa pananampalataya. At dahil sa katapatan na yun sa pananagutan sa pananampalataya, yung mga aral ng pananampalataya na isa sa buhay nila na lubos. Hindi po yung nabinyagan lang, hindi yung nasimba lang, hindi yung nakabasa lang ng Bible, hindi yung nagsasabing Katoliko kami. Kundi nandun, pinamamalas at binibigyang buhay talaga sa pag-ibig. Kaya ang tanda ng sagradong pamilya ay nandun na binubuksan ang sarili sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bagay na ito, sa pamamagitan ng pagtuturo nito at pagmumulat sa mag-anak, sa pamamagitan ng taimtim na pagdadasal. Lahat ng yan, bahagi yan ng ating pananampalataya. Pero hindi po matatapos doon. Yung nabuksan na isip, yung naantig na puso, dapat makita ang pagsasabuhay. At ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay ang pagbabahagi ng pag-asa at pag-ibig sa bawat isa. Kung mayroong napakagandang lugar para maranasan natin ang pag-ibig, ang pananampalataya, ang pag-asa, yun ay walang iba kundi ang ating mag-anak.
Kaya nga mayroong kasabihan, charity begins at home. Dahil yung pag-ibig na yon, yung pag-asa na yon, yung pananampalataya na yon, kinamumulatan natin sa loob ng ating pamilya. Iyon ang kabutihan ng pagkatao na daladala natin sa bawat araw, sa lahat ng araw ng ating buhay. Kaya nga po, yung dulo ng Ebanghelyo ay napakaganda. Pagkaraang maisagawa at marinig ang mga pahayag na yon, nina Simeon at nina Ana sa templo, uuwi ang banal na mag-anak. Babalik sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. At sa loob ng susunod na 30 taon, mabubuhay ang Panginoong Jesucristo na isang ordinaryong tao. Dinadaanan niya lahat ng dinadaanan natin. Pero magandang sasabihin po doon, ang bata ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Kung ibig nating lumaki ang inyong mga anak na malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos, huwag natin kalimutang lagi silang ilapit sa Panginoon. Walang ibang magtuturo at magmumulat sa kanila, kundi kayo na kanilang mga mahal sa buhay, lalong higit, kayo na kanilang mga magulang. Walang maghahalimbawa ng katotohanan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, kundi ang bawat isa sa atin sa loob ng ating mag-anak. At sa buhay natin, sa paglipas ng panahon, ang pag-ibig na yan, ang pag-asa na yan, ang pananampalataya na yan, na mga mahal sa buhay natin kahit sila yumao na, yun ang taglay-taglay natin sa ating puso. At yun ang higit na pag-ibig, pananampalataya at pag-asa na ibabahagi at pagsasaluhan ng mga tao na makakasalamuhan natin. Sa pagkapatuloy po natin pagdiriwang, hilingin po natin ang tulong ng panalangin ni na San Jose at Mahal na Birhen. Ipagkatiwala natin sa Ama ang ating mga mag-anak upang sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan, upang sa harap ng anong mga pagsubok o suliranin sa buhay, katulad ng banal na mag-anak, manatili tayong maalab at matyaga sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig na napakahalaga sa pag-uugnayan natin sa lahat ng araw ng ating buhay.